Ito mabsat. DOJ, kinumpara na sa custody na ng ZEC authorities si Zaldico. Deportation process starts. Ito na. Naka-live to, live. Dito tayo kay podcaster. For sure, si Zaldico, among the option niya. Ilang minutes na? Ay, patapos na to. Patapos na to. Fast forward na natin ng konti. Yan, para mabilis matapos. Sa tanong kung talaga bang naaresto si Zaldico at talaga bang nasa kustodiya na siya ng Czech police, Czech authorities, Czech immigration officials, Czech Department of Justice officials, o nasa labas siya ng kulungan as claimed by former Duterte spokesperson Harry Roque at iba pa mga DDS na sinabi na kuryente si President Bongbong Marcos at gumawa ka siya ng fake news. Pero in a press conference today, nagsalita na itong si at last after 4 days, itong si bagong Justice Secretary, DOJ Secretary, who replaced Boying Remulla, itong si Justice Secretary Frederick Vida. At sa press conference niya today, sabi niya, confirm na Zaldico is being detained by or nasa kustodiya, meaning under detention siya by Czech authorities, Czech authorities. At sampal na naman si Harry Roque diyan. nagsimula na daw yung proseso ng deportation niya. Well, this may take long, pero at least nagsimula na. Yo. And he is set to lead the high-level team to go to the Czech Republic to formally work for the eventual deportation of Zaldico. Sana mabilis nila magawa ito, no? So let's hear it from Secretary Vida himself, Justice Secretary. Kumpirmado mga kapsat, no? Zaldico po, nakadetain. Kumpirmado, 100%. Dali. Naman, at least okay. Ngayon, nandito tayo para magbigay ng pakinggan para sa nangyari. Unang-una, di ba? Nais kong paulaan natin. May ibang nagsasabi pa rin na wala raw sa kustodiya ng Czech Republic si accused na si former Congressman Zaldico. Okay, with this press briefing, I do confirm that it's not a belief, it's a factual setting na doon sa kustodiya. Yun, it's a factual. Si Congressman Zaldico. Okay. pasensya na medyo malayo yung mic kay Secretary Vida. Pero yun, sabi niya, I can confirm that Zaldico is being held or is under the custody of Czech authorities. Pasensya na, medyo malayo ang microphone ng ABS-CBN, and we thank ABS-CBN for this video. Malayo ang microphone kay Secretary, kaya medyo hindi gaano klaro yung sound, yung audio. Pangalawa, nagsimula na ang proseso natin. So number one, he confirms after coordinating with his counterparts in the Ministry of Justice sa Czech Republic that Zaldico is under detention by Czech officials. Pangalawa, nagsimula na yung proseso na to deport or to bring back to the Philippines si Zaldico. LZ Mixed Vlog, shout out kapsat. Gobyerno ng Pilipinas para siya makabalik. Ito yung nagsimula ng last year pa. No? Yung lumabas yung mga arrest warrant niya sa kanyang mga kaso na nakasalang sa Digan Bayan. No? As early as November 24, yung ating PCTC, no? Yung ating Philippine Center for Transnational Crime. Dito dumadaan kasi yung ibang proseso para makabalik yung mga nanaguhan sa ibang lugar, sa ibang bansa. Meron na silang inisyatibo para kuhanin yung mapabalik. So November pa raw, nagsimula na yung sa Center for Transnational Coordination nila
sa Center for Transnational Crime para kung saan man bansa si Saldico for their counterparts to bring him home. Akusado ka kasi former congressman sa Pangatlo, nais ko paliwanag sa inyong lahat. Confident po ang Department of Justice. Yun. Tama po ang proseso ginagawa. May mga options po tayo, legal options na ginagawa para makabalik siya sa atin. At sa ngayon nga po, may mga pag-aaral pa tayo na ginagawa. Kanina, I have a short meeting with the Secretary of Foreign Affairs so that your Secretary of Justice will be properly guided with this to understand the lay of the land in the Czech Republic so that we don't do these steps. No? Kasi very delicate. Ang apat po, gusto ko i-confirma. So, pangatlo, sabi niya, kumpiyansa sila that they can bring Saldico back and they are studying legal measures. So, maganda naman ito. Hindi pareho nung sa time ni Arnie Tevez na basta pumunta na doon yung NBI, hindi pinaghandaan ang kaso, yun, they face roadblock after another dahil si Arnie Tevez gamit ang pera niya nabili na pala yung former chief prosecutor at former justice secretary ng Timor-Leste. So dito sabi nila, learning from that experience, pinag-aaralan nila yung batas and they are ng Czech Republic and they are confident in coordination with the Department of Foreign Affairs, they can win their case kasi syempre lalaban si Saldico just like Arnie Tevez, and he will also buy the best lawyer that money can buy. He will get the best lawyer that money can buy. Major legal fight ito diyan sa Czech Republic. But kumpiyansa itong si Justice Secretary Vida that they can succeed in bringing home si Saldico na bring home, hindi si former President Duterte. Kailangan niya. Ating mga Pangulo ng salita. Ang sambayan ng Pilipino ng salita. Gusto natin mapabalik. Si akusado, si former congressman sa atin. Pag-iisa ang ating ngayon sundin natin yung legal process na kailangan siya kumarap sa mga kasong siya. So may tatlo siyang arrest warrant mula sa Sandigan Bayan. Ito ay kailangan niyang harapin at kailangan natin siya magbalik sa Sandigan Bayan para maharap niya yung mga kaso sa China. Okay? Ito po ang mga pahayag. Maunang pahayag ng inyong lingkod, pahalin po ang inyong proseso is Yun, tinanong ko anong process daw. Actually, exact proseso where the Philippine government is exploring all available legal processes to bring it back. Okay? As to the definite vote, it will still be no in the coming days. In fact, the President has mandated me to form a team. Actually, I will be heading the team. I'll be leaving soon, very soon. Within the next. Within the week, I'll be leaving the highest level of fiscal departments at the Philippines. And the intention is to be able to meet the Czech authorities. So siya ang mamumuno ng high-level team and they will be leaving this week para hopefully. Siyempre, pero ma-expect natin tatagal ito. So hindi naman yan si Saldico will be willingly return to the Philippines. Gagawin niyan lahat. Pero at least hopefully, galingan nyo. Attorney Vida, galingan nyo yung nyo sa gawa ng legal battle, mga legal strategy. Siguro, kukuha rin tayo ng mga consultants or mga expert lawyers doon sa Czech Republic. Possible sabitas na restating sa inyo. Anong option po? Maybe ano yung top options at least? Sa ngayon kasi, yung pinahayag na ito ng Secretary, ang unang top option, pinaka-bless ko lang. Isa rin option is exhibition. Pero marami pa tayo ng tinig. Let the buckle begin! Pang Tomas OG Classic, meeting nam. Ekstrang sipa! Pero pinagpapatayan, pinagkasidoan na. Extradition treaty, international agreements. Pero bantag pati yan,
Pero tinatawag sila ng international committee. Matanda na yung case of AJ Dos, Alice Go, Tepes. May iba't ibang pamamahay. Ang nais ko Pangit talaga yung sound. Pero sinabi niya, pwede deportation, pwede extradition, pero wala naman kasi tayo extradition treaty sa Czech Republic. Pero pwede rin sabi niya, yung international committee. Kung baga yung I scratch your back, you scratch my back, I scratch your back, ganun. Parang ginawa natin kay Duterte kahit hindi na tayo member ng ICC, pero because we are still member of the Interpol, so obligado tayo to cooperate with the Interpol. So sinight rin niya yung case ni Alice Go, itong si Arnie Teves. Kumbaga country to country relations to parang goodwill between countries yung tayo, yung goodwill natin sa Czech Republic, ganun. So country to country usap-usap na lang, ganun. Pero syempre haharangan ito ni Saldico. Pero sana all these options will succeed, or any of these options will succeed. Hindi ako makapag-bigay ng degree ng buong yun. Bakit? Pinag-aaralan din tayo. Diba? Mga kasi ko na ayaw siya mamawalik. Diba? Masasantabi yung ating pare-pare tayo. No? Kaya itong lahat ay available. Wala tayong sinasaraduhan. Ang masasabi ko sa inyo, ang Department of Justice sa ating pamalan ay confident na tama. Kasi alam nyo sa relasyon ng mga bansa, meron tinatawag na generally accepted principles of international. May mga tagatanggap ng mga prinsipyo ng relasyon. Okay. At ang pagkilala po na ang korupsyon ay isang universal evil na pare-parehong alam. Yan po ang pinakamataas nito. Katunayan nga po, pero tinatawag na ulika. So sabi niya kahit wala naman tayong extradition treaty, pero sabi niya meron tayong mga international principles that we agree with other countries, and that includes the Czech Republic, na lahat tayo gusto lumaban sa korupsyon. At itong kaso ni Saldico, for which meron na siyang arrest warrant, really involves corruption. At kahit dyan naman sa Czech Republic, they are doing everything to fight corruption. So sabi niya, on this matter, pwede tayo mag-cooperate with the Czech Republic. Yung UN Convention Against Corruption. O yun. Tingnan natin. Yun, meron such a thing as UN Convention Against Corruption. So, pwede natin i-invoke yun. Kasi syempre, for sure, si Saldico, among the option niya is to say meron siyang political persecution. Pero tayo naman, i-invoke natin yung UN Convention Against Corruption and other legal remedies. Ang Czech Republic na apit na doon, ang Pilipinas na apit na doon, at marami pang bansa. Iisa mo yung prinsipyo pinakahawakan doon. Ang mga authorities ng Czech, authorities ng Pilipinas, ang sabayan ng Czech Republic, ang sabayan ng Pilipinas, lumalaban sa korupsyon. So dito, dahil ang ating hinahabol, ang ating pinipilit na mapauwi sa atin, ay nakakusahan sa usapin ng korupsyon. Ito po ang isa po natin. Ito yung isang confidence. Pag tinanong bakit confidence sa Secretary Gita? Ito po yung isang pinakahawakan. Kasi alam natin, na sa Czech Republic, hindi rin natin mabusin. Hindi rin sila mapaya, di ba? Na magiging masasawata yung objective na mapanagot yung dapat mapanagot dahil nanaguhan na sa bansa. Diba? Kinikilala to. Okay, pangit talaga ng sound. Pero okay lang, at least yun na nakikita niya na sa UN citing the UN Convention Against Corruption and other international committee or international relations status between countries and arrangement between countries. Hindi nga lang tayo very close sa Czech Republic, pero we share the same principles na lahat tayo galit sa corrupt. Kasi syempre ang depensa ni Saldico, hindi ako nagnakaw, nag-expose ako, gumawa ako ng expose laban sa presidente, parang style Duterte na nakidnap ako, ganoon, hindi ako pumatay, kinalaban ko lang yung presidente ngayon, ganoon rin. So ganyan rin ang depensa ni Saldico, at ganito rin yung depensa, yung universal campaign, ganito rin depensa ng DOJ natin to invoke the universal principle ng parehong Pilipinas at Czech Republic lumalaban sa korupsyon. At si Saldico ay corrupt at hindi siya politically persecuted, at therefore hindi siya dapat bigyan ng political asylum. So yan. So hopefully
eto na. This is the final answer. So, sampal ito kay Harry Roque. At dahil masyado kang chismoso, masyado kang intrigero at gumagawa ng fake news, sa tingin ko, next ka na. Secretary Vida, habang nandyan kayo, magkatabi nyo lang ang Austria. Magpadala na rin kayo ng official dyan sa Austria para makipag-coordinate sa Austrian government para ibalik na yan si Harry Roque. Sa ginawa niya pang intriga kay President Bongbong Marcos, sa tingin ko mas lalo siya nalagay sa alanganin dahil baka susunod na talaga si presidente sa mga panawagan ng taong bayan, lalo ng mga netizen. Dapat susunod na si Harry Roque. So, yan po ang update natin dito sa issue na ito. Kumpirmado, I hope this Mapsat. puts to rest yung any doubt. Pero may lesson rin dito sa Marcos administration. Kung hindi kayo gumalaw ng mabilis, maunahan kayo sa propaganda war ng mga DDS. Dapat gumalaw kayo. Dapat nag-press con ito si Vida last Monday pa. Hindi kayo gumalaw siguro nag-rest muna kayo sa weekend. Weekend naman Inanunsyo ni Presidente Friday ang weekend. Magbabakasyon pa ako ng pamilya ko. Magkuhan pa kami, may mga outing pa kami ng mga anak ko. Uwi muna ako, ganun. Kuhan na yan, sa Monday na yan o Tuesday. So with facts and details, very very lacking, and the people wants to know. At pinupuno na lang ito ng GMA7, ng Rappler, na kumontak na sa mga ayaw pa nga ibigay. Bakit napapasarap pag Okay na manginasal tayo doon. chicken inasal? Salamat. Sa amoy, matatakam Kailangan ka na tayo. Again, shoutout po sa mga bagong pasok. Thank you. Ano pa bang topic, Sir Bad? Hindi, masyado mahaba kasi kay Sir Bad Kay Kwantay. Attorney Enzo Recto. Yung mga maiksi lang, mga 10 minutes. Okay. Yung Amblak, maganda to. Amblak.